Nakalata pati po yung mga dilawan, no? Voice of Millennials, medyo apiki na during Dapita. 2016 started like this. Tapos now, o kita ninyo, ito yung aktual mga kababayan. Ito yung sa Mandawi City. Mas marami pa yung crowd ni Lenny. At syempre, yung unit team. Ito yung mga BBM rally ngayon, political rallies, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito yung kay Lenny during the 2022 election campaign. O, tingnan naman ninyo, Sara Tatay Digong in Cebu, Mandawi City. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. O, dito muna tayo mga kababayan muli sa kwentong katatawanan. Joke time muna. Ano niya Mr. Maravillas yung kwento mo? Ito yung kwentong ayaw malamangan. Parang yung mga Duterte po na naungungulong Bongbong Marcos. Nag-indignation rally sa sa Mandawi City sa Cebu. Yun ang pag-usapan natin. Kwentong ayaw malamangan. Pero mamaya na yung mga Duterte po. Dito muna tayo sa kwentong ayaw malamangan. May taga-probinsya po. Napuntang Maynila, taga Davao, yung mga taga Davao ayaw magpatalo, ayaw malamangan. Ngayon, taga probinsya siya, pag dating ng Maynila, nagutom, di pumasok po sa isang restaurant. Pagpasok niya, siyempre naupo, sa katabing mesa, may isa ring customer. Nilapitan yung katabi niyang customer ng waiter. Sabi ng waiter doon sa katabi niyang customer, ano sa atin anya sir? Sabi ng customer, bigyan mo niya ako ng litson. Sabi ng probinsyano po na parang taga Davao ito. Ayaw malamangan. Ang yabang anya nitong customer na to. Litson lang pala niya. Yung order niya. Tinawag din mga kababayan yung waiter. Waiter, alika. Sabi ng waiter, ano po yun sir? Ano din ho yung sa inyo? Palibasa ayaw malamangan. Yung nag-order po ng litson. Sabi ng probinsyano, bigyan mo din niya ako ng inahing baboy na may litson. Ano yan ni Mr. Maravillas yung nagkakatawa doon? Ayaw kasing malamangan po ng taga Davao. Kaya gusto niya, mas malaki yung sa kanyang order. Hindi lang litson. Ang litson kasi po sa Maynila, biik. Hindi yung litson de Cebu. Ngayon, nang inorder ng taga Davao na ayaw magpalamang doon kasi umorder ng litson, inahing baboy, mas malaki sa litson. At may kasama pang litson, biik. Ganon mga kababayan ang mayabang na taga Davao. Nigayaan niya Mr. Maravillas, pamilya ni Digong, napunta ng Maynila. Ayaw maungusan, ayaw malamangan. Kaya imbes na litson lang yung order, ang inorder po, inahing baboy na may litson. So maraming salamat po sa nagpadala. Ang contributor nito si Bibencio Salcedo, taga rito sa amin. Napanood yung ating video. Kaya nagpadala siya ng contribution. Buy naman Bibencio Salcedo. 18 minutes ago. Pero kahapon niya pinadala ito. Ito yung kwento ng tao na ayaw malamangan. Maraming salamat sa contribution mo. Ibigay mo sa akin, Bibencio. I-message mo sa akin yung GCash mo. May 200 pesos ka. Yung mga magpapadala po ng mga kwentong katatawanan po rito sa ating programa, pag na-feature yung inyong kwento po, napili natin kasi katawa-tawa. Hindi naman lahat siguro ipapadala ninyo, mapi-feature natin. Kasi pipili po ako ng katawa-tawa. Kasi pag hindi man katawa-tawa, hindi yan kwentong katatawanan. Di ba? Kailangan katawa-tawa. Ipadala po ninyo sa aking messenger sa Facebook. Pag na-feature natin, napili natin dito, pakonswelo lang natin po. Pampagana, para naman po may engagement kayo sa akin. Di ba? May partisipasyon kayo. Tapos, sabi ni Mrs., natuwa si Mrs. kasi maganda yung feedback ng ating mga kababayan. Lahat ng mga entries na mapi-feature natin, mababasa rito po. At the end of the month, lahat ito mga kababayan, iraraffle natin. So, ang number 1 dito si Bibencio Salcedo, yung pangalan niya, iulog ko sa jar. Ito na po, isinulat ko na yung kanyang pangalan ni Bibencio Salcedo.
taga rito sa lungsod ng Legazpi. May 200 pesos ka, Bibincio. Padala mo yung GCash number mo para ma-send ko yung price mo kasi na-feature kita rito sa kwentong katatawanan. Tapos, iraraffle natin ito at the end of the month. Sabi ni Mrs., 5,000 pesos ang kanyang ibibigay. Every month, magpaparaffle tayo ng mga entries na na-feature natin other than yung 200 pesos. May chance kang manalo na 5,000 pesos. Pag December po, pwede nating dublihin. Di ba? Yung price. Meantime, simula tayo sa 200 pesos GCash. Kada entry na atin pong mapi-feature na kwentong katatawanan. Tapos, iraraffle natin yung mga entries. Para manalo kayo, may chance kayong manalong 5,000 at the end of the month. Di ba magandang promo? Ayos na ayos aja, Mr. Maravillas. Ipasok ko na muna rito sa jar. Bibili ako ng garapon na maganda, transparent po. Ilagay ko na muna rito. For temporary sana. Temporary lang po. Tapos, i-draw natin at the end of the month, mga kababayan, 5,000 pesos ang mananalo. Ayos pa. Ayos na ayos aja, Mr. Maravillas. Dito tayo, mga kababayan, sa topic natin. But before that pala, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell. Share na link po ninyo sa lahat ninyong mga friends para po maka 1 million man lang tayo. 119,000 pa lang yung ating subscribers. Kailangan mag 1 million po tayo para malabanan natin ang fake news ng mga DDS. Matindi sila magpalaganap ng fake news. Kahit nga po yung indignation rally na ginawa ni Digong sa Mandawi City, pinanood ko po yung mga images, mga pictures po, videos, may kasamang karga. Alatado, mga kababayan, na yung nagko-cover na yung istasyon nila ni Pacquiao, alatado na hindi aktual. Ang tingin natin, mga kababayan, ang ginamit na footage doon sa kanilang coverage, yung mga previous nilang rally noong panahon, nasikat pa si Digong noong 2016. Nasuportado pa siya ng mga Marcos loyalists. At yung iba, parang yung video pa noong Uniteam, nakalata pati po yung mga dilawan, Voice of Millennials, medyo apiki na during the pita. 2016 started like this. Tapos now, kita ninyo, ito yung aktual, mga kababayan. Pero makikita mo sa mga footages na ginagamit ng telebisyon ni Pacquiao, itong mga dating file footages, pina-flash, mga kababayan. Pero yung aktual, hindi man yun. Tingnan ninyo. Ito yung sa Mandawi City. Mas marami pa yung crowd ni Lenny. At siyempre, yung Uniteam, BBM Rally, Sara absent. Ito yung mga BBM Rally ngayon, political rallies, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito yung kay Lenny during the 2022 election campaign. Tingnan naman ninyo, Sara Tatay Digong in Cebu, Mandawi City, February 22. Yung kahapon, kagabi. Pagkatapos, pag pinanood po ninyo sa SMNI, mga file footages po yung pinaplas, hindi man yun aktual. Nakita ko, pati yung mga vloggers po, yung camera po, hindi pinapaning. Tingnan ninyo ito. Kasi pag ipaning nila yung camera, mabubuking na hindi man totoo yung sinasabi nila na ang dumalo daw, mga 20,000 yung crowd. Ang tingin natin siguro, sa makatutuwang estimate, mga 5,000 siguro to 6,000 crowd. Pero kung 20,000, malabo po. Kinarga ng kinargahan. Anyway, wala pa yung ating mga authorities na pinapalabas na estimate ng crowd. Sila pa lang po ang sigang palabas ngayon sa crowd ng tinawag nilang indignation rally dahil sa Sara impeachment. Ito yung mga pinaflash nila, mga kababayan, na crowd na sinasabi nila mga 20,000 niya. Sabi dyan, Cebu People's Indignation Rally sa Mandawi City, dagsa ng libo-libong tao. Ito close up picture, mga kababayan. Itong crowd na to na napicturan, malabo po na mag 20,000 ito. Mga 5 to 6,000 siguro. Maniwala pa tayo. Pero 20,000, pinalubo. Ito po, published by CDN Digital. Tingnan ninyo po. Sumisigaw sila ng
itong sumisigaw ng Duterte, yung kumuha ng camera, hindi po niya pinapaning. Yan. Hindi po pinapaning. Isang direksyon lang po. Hindi dapat ipaning niya para makita yung kabuuan ng crowd. Hindi man niya pinapaning. 23 seconds yung kinuha ng CDN Digital. Iwan ko kung yung CDN Digital yung kumuha niyan mismo o somebody from the supporters. So halatado po na dinadaya nila, dinodoktor nila yung mga images, yung mga pictures. Tapos yung mga kuha sa aerial, napakalabo naman po yung image. Hindi mo na maintindihan kung tao paano yung nandun na crowd. O mga halaman na lang, mga kababayan. Yan di ba? Napakalabo, mga kababayan. Purposely, talagang pinalabo nila. Bliner, mga kababayan, yung image na inilimbag nila, pinablish, para hindi mabuking na kokonti man lang po yung dumalo. Parte po ng propaganda nila na dinudumog anya dapat ng kabahan. Cebu pa lang anya yan. Mandawi, Cebu. Yung buong Cebu po, hindi man yun kakampi sa kanila. Unang-una, ang magaling na gobernador na si Gwen Garcia po, BBM. Noon, BBM Sara. Ngayon po, BBM na lang. Pati nga po yung asawa ng anak ni Gub Gwen, yung asawa ni Tourism Secretary Frasco, pumirma para sa impeachment. Inabandon ship na po ang mga Duterte. At ang Cebu, hindi nila makukuha. Bakit po? Inipit nila si Gwen Garcia during the pandemic, remember? So malabo po mga kababayan. O ngayon, dito tayo sa mensahe ni Digong na poros balubagi, sabi digdi sa Samoya sa Bicol. Nagtahi-tahi ng istorya, ng kwento. Lahat mga kababayan, yung inisip lang niya, tawag dito sa amin, sige ang tuom. Sige ang tuom ki istorya. Mga duda man lang po nila. Sige nila ang palabas ng mga pagduda. Na kesyo, ang ambisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay iprolong ang kanilang panunungkulan. Ayaw na daw umalis. Baliktad yata. Ang gusto mag-perpetuate sa power, ang malinaw po sila. Bakit po? Imagine, hindi pa mag 3 years yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi itong plano nila, pagkaupo pa lang ng ating Pangulo, pinagpaplano na pala na ipa-take over kay Sara. Yung issue sa Tambaluslos po. Di ba naikwento ko sa inyo? Ito ang ibig sabihin. Tapos, si Sara mismo, inappoint niya yung kanyang sarili as designated survivor. Imagine that. First time in our history, wala na pong kahihiyan yung vice-presidente. Nakaupo pa at buhay na buhay. Aktibong masyado ang ating Pangulo, pero gusto na nilang palitan. Sa pagsasabing ang ating Pangulo bangag, kaya dapat nang palitan. Ngayon, ang iniimbentong kwento ni the same story ng mga akusasyon nung panahon ng mga dilawan sa Marcos na gustuan niya na maupo sa Palasyo Malacanang habang panahon. Ganon mga kababayan. At ang ating Pangulo daw gustong maging diktador, veering towards dictatorship. And sabi ni Digong dito, Duterte accuses Marcos of veering towards dictatorship. Ito yung iniimbento nilang kwento mga kababayan. Sabi dito sa report ng GMA News, based sa mga sinabi ni Digong doon sa indignation rally sa Mandawi City kagabi. Former President Rodrigo Duterte up his criticism of President Ferdinand Marcos Jr. Mandawi City kagabi. Former President Rodrigo Duterte up his criticism of President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday, kahapon po, claiming that his successor might not cede power when his term ends in 2028. Marcos anya might impose martial law like his late father, former President Ferdinand Marcos Sr., to guarantee a no-election situation and extend his stay in Malacanang, Duterte said at an indignation rally in Mandawi City, Cebu. Malamang mag-martial law talaga kasi wala kayong tigil sa panggugulo. At yung power to declare martial law, just like nung panahon ng kanyang tatay, legal po yon. May approval yung Congress. At tama lang yon na ginawa ng dating Pangulong Marcos Sr. Kasi kung hindi po, nagkawindang-windang na yung Pilipinas. Kasi
napakagulo ng ating bansa noon. Nanggugulo yung mga rebels allied with the Dilawans. Bombahan dito, bombahan doon. Nanggugulo yung mga liberal, yung mga Aquino. Galyado yung church, si Cardinal Sin. At sa Mindanao, may secessionist movement, yung Muslim rebellion. So buti na lang nag-declare ng martial law ang ating dating Pangungulong Apulacay. Kung hindi, matagal na tayong nagkawindang-windang. Hindi na tayo Luzon, Visayas, in Mindanao. And this time, tingnan ninyo po, yung Mindanao, pati yung mga dating rebelde, sumuko na po sa gobyerno. We have the Bangsamoro Autonomous Region. At natutuwa sila. Ayaw na nila makisali nga sa inyo sa kaguluhan. And majority sa mga congressmen from Mindanao, impeach Sara. Kasi alam nila kung sino yung nanggugulo dito sa ating bansa. Yung wala mang contribution sa pagpaunlad ng ating bansa, nanggugulo pa. You see? Yan sabi ni Digong, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mapost ako sa inyo. Dili naman naog pagkahuman sa inyong termino. Pariya na sa iyang tatay. Magkagubot na pod tabikos. Ang iyang buhaton mag-declare na pod no og martial law. Pero sa iyang papa, pag martial law, walay eleksyon, sabi ni Duterte. Nanggagatong lang kayo kasi gusto ninyong gatungan yung mga tao para umalsa laban sa ating Marcos administration para maupo si Sara, hindi na matuloy yung impeachment. Pag naupo si Sara, kayo yung gusto na wag nang umalis sa palasyo. Kasi yung pinalitan ni BBM na presidente, kayo pa man lang po. Kung upo si Sara, tuloy-tuloy kayo niyan. So yung inaakusan ninyo sa Marcos na gustong mag-perpetuate sa power, baka kayo ang may ambisyon na ganun. Ang gusto nga ni Sara, tumakbo kayo lahat na senador. Diba yung announcement ni Sara? Tatakbuhan niyang senador si Digong, si Baste, si Pulong. O ngayon, nangyari? Diba hindi? Kaya nga napakasinungaling talaga ni Sara. Matapos ng pagbantaan yung ating Pangulo, sabihin niya, sila man ang anya nagsabing nagbanta ako. You see? Kababanta pa lang. After several weeks, nagpa-press con kasi na-impeach. Sila man lang niya nagsabing nagbanta ako. Wala man niya akong sinabing ganyan. Ganon katindi, mga kababayan. Yan sabi ni Digong. Sabi rito, in his speech, Duterte asked the military and police to make moral decisions and not ride on someone's ambition. Nanggatong na naman po. Kailan na po ninyo ng sedition case? Sige ang panggatong continuing, act of sedition. Kamong mga sundalo o pulis, paminaw mo kanang ambisyon. Sa usa ka tao, ayaw mo og pagsakay, kay madugay o madali matapos man gyud na, unya illegal man na. Pamili mo, duha, rama na ay sayop, na ay tama. Hindi man natin maintindihan, pero ang ibig sigurong sabihin, wag pagamit. Yung military at police, yun ang sinasabi nila. Yun ang naging akusasyon ni John Abines na nagpapagamit sa bangag at pansariling interes si General Torre. Sagutin mo na lang, John Abines, yung kasong sinampa sa iyo, cyber libel. O ngayon, nakinaso ka ni General Torre, buti nga't kaso, paano ni Digong? AJK? Pasalamat tayo, walang policing AJK. Ngayon, bloodless, rule of law, sabi ni General Torre. Bagong Pilipinas na anya. Actions have consequences. Bagong Pilipinas na po. Wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Rule of law sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, nanggagatong na naman sa military. Itong pong si Digong. Kagabi po. Yan yung speech ni Digong. Pakinggan natin po. Kita ang politika banggod sa akong tanaw panahon nagyong mapahuway ko. Ang kadaot na pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Di na bababa. Sa iyang tatay, di na daw bababa.
Because ang iyang Malabo bato, po. declare na po, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ma-elect. Iyang kami tontong gibuhat sa The same rehas, mga kababayan ng mga akusasyon hindi na po siya gagkakanaog. para gatungan yung mga tao. Magdeklara niya ng martial law Munang si Presidente. kamo makatilaw Pagkatapos, o gubot, para makaupuan niya, manin ninyo na. extended, wala nang alisan sa palasyo. Pero tamang mga sundog, O police, nanggatong na sa mga sundalo. paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kay madugay, madali, matapos mangyod na. Unya, illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwaro na. Na'y sayop, na'y tama. Pili lang. Sundalo, polis. Aray ka sa... Ang objective ni Digong, klarado po, ginagatungan, pinopoliticize niya yung mga sundalo na malabo niyang makuha yung sympathy kasi highly professionals po ang ating mga kasundaluhan. Pati yung mga polis, ginagatungan niya na mag-aklas laban sa administrasyon. Yan ang malinaw na mensahe niya. Sumaid sa kanila. Malabo po. Pagkatapos nabanggit niya yung Marcos Gold. Yung gold daw sa Bangko Sentral, bininta ni Digong, o ni Marcos, ni Bongbong Marcos, yung gold reserves ng ating bansa. Ayan sabi, Sabi dito sa balita, last week, Duterte lamented the high rice prices and again claimed that Marcos was using illegal drugs. Anong tinasabi ninyong mataas na presyo ng bigas na ngayon po may 29 pesos na lang po na bigas na mabibili po sa market? At may kadiwa na rin, pati sa mga military facilities. Kaya malabo po na sumama kay Digong ang mga sundalo, yan the Kadiwa ng Pangulo, a government initiative that offers agricultural products and other basic necessities to the public at an affordable price has landed at the General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines. Bosog sa ating Pangulo yung mga sundalo, kaya malabong sumama sa kanya. May kadiwa po. Ayan po, pakinggan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Kaya po, nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas na binibigay nga sa Kadiwa ngayon. At lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya isa pa yon, isa pang bagay yun upang yung mga ibang naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Kaya fake news po si Digong. Hindi nila ito nagawa nung kanyang panahon, kaya masyado na insecure po si Digong. At kung tuloy-tuloy itong, kaya sinisira nila, itong ginagawa ng ating Pangulo, talagang walang chance na sila na makabalik pa sa national position. Kasi sino naman po ang magugusto sa Team Lagim, Team China, na napakamahal yung bilihin nung kanyang panahon? Di ba? Pagkatapos binabaliktad nila, mahal daw yung bigas. 29 pesos na lang sa mga kadiwa at sa ibang mga mga tindahan komersyal 35 pesos. Ito 32 pesos nga po. 32 pesos, 800 pesos ang 25 kilos. May 34, 860 ay yung sako ng 25 kilos. Lotus Prime 34.40 or 860 per kilo. Ang 25 kilos. Rose 35.60 per kilo, 890 yung 25 kilos, isang sako. Sunrise Variety, 36 pesos 40 per kilo or 910
yung 25 kilos. Sweet orange, 36 pesos per kilo o 900 pesos. Yung 25 kilos. Ito naman, RNE, Brilliant Pandan, 38 pesos in 40 centavos per kilo or 960 yung 25 kilos. Boko Pandan, 38.40 per kilo, 960 yung 25 kilos. Ito yung Rice NE Gold Super Special, 40 pesos and 40 centavos per kilo or 1,010 yung 25 kilos. Cherry Blossoms Super Dinurado, 49 pesos and 20 centavos per kilo or 1,230. Iba-ibang variety, depende sa budget po ninyo. Ayan po. So nandyan yung efforts ng ating gobyerno through the Department of Agriculture na mapabuti po ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Mapagaan ang buhay, mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na po ng bigas. At sabi ng ating Pangulo, may 29 pesos per kilo na po sa mga kadiwa. Kaya fake news si Digong na ang sabi niya napakamahal. Napakamahal po nung panahon ninyo. Umabot 79 per kilo ng bigas doon sa Mindanao. Pagkatapos ngayon, yung gold naman po, ang sabi, yung gold reserve, ibininta niya. Ginagamit niya sa kanyang propaganda. Ano naman kung ibinta? Unang-una, ang Marcos Gold po, ang gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Marcos Gold. Pag-ari niya, buti na't pinagamit sa sa Bangko Sentral. O di ba? Bantog po ang Marcos Gold. Itanong pa ninyo sa World Bank. Yung ginagamit pong mabuti nga na yung ating Pangulo hindi pinagkakait yung kanilang gold. Pinapagamit para maging gold reserve ng ating bansa. Kaya nga Marcos Gold, wala kayong karapatan na questionin ang Marcos Gold kasi pag-ari nila. Kahit ako ang may gold, pag-ari ko yung gold. Pwede kong i-dispose kung kailan ko gusto. Kayo na walang pag-ari ng gold, wala kayong karapatan na magbenta ng gold kasi wala kayong pag-ari. Pero yung Marcos po, mayroon Marcos Gold. Yung pinangalandakan ni Mrs. Imelda Marcos, remember? Sa interview ni Maring Weni, tapos ni Mel Chanco. Kahit i-search ninyo sa GMA News, Mel Chanco, na-interview po si Imelda Marcos. Kaya walang weight itong mga propaganda ni Digong. Yan sabi na dito. In Mandawi, Duterte accused the Marcos administration of lack of transparency in the sale of gold reserves. Wala ta kabalo ang gold diin gibaligya og pila, sabi ni Digong. Ang ibig sabihin niya, where anya and for what price the gold was sold are unknown to us. They don't bother to answer and they don't really bother to give statement to the Filipino people. Sabi dito sa balita, last September, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, defended the sale of its gold holdings in the first half of the year, describing it as an active management strategy. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety, sabi po ng Bangko Sentral. Mas marunong pa kayo sa Bangko Sentral. Kaya nga sila Bangko Sentral. Sila yung nakakaalam kung kailan i-hold yung gold at kung kailan kailangang ibenta para po sa advantage ng ating bansa. Bakit? Mas magaling pa kayo sa Bangko Sentral? Anong experience ninyo sa gold trading? Wala man kayong experience sa gold trading. Experience ninyo, AGK. Ito yung kini-question ni Digong, as in, pangingialaman yan. Pinolitika ninyo, pati yung Bangko Sentral. Unang-una, yung gold ng Bangko Sentral, sabi ni Karen Hudes, at yung mga iba pang gold na nasa bangko, ang may-ari niyan, yung Marcos family. Mamaya, i-share ko sa inyo yung sabi ni Karen Hudes, Attorney Karen Hudes, dating insider po ng World Bank. Yung sabi dito, the statement was released after Best Brokers, an online aggregator, said that the Philippine Central Bank sold the most gold among countries that reported activities to the World Gold Council in the first half of the year. This broker said the Philippines sold 24.95 tons from January to June 2024, cutting down the country's reserves by 15.69% to 134.06 tons. Ito yung kini-question ni Digong, as if mas may mas may nanalaman siya sa gold trading kaysa sa mga taga Bangko Sentral. Di ba?
Assuming masyado yung matanda. Yan po, sabi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, my earthly goods have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. Sabi ni Karen Hudes, itong dating Pangulong Marcos Sr. owned 193,000 metric tons of gold legally. No, ito yung in-interview 11 years ago, GMA Integrated News, si Mel Chanco, si Imelda Marcos, 24 oras, one-on-one interview with Mel Chanco kay dating unang ginang Imelda Marcos. Dito niya, i-search lang po ninyo, dito niya ni-reveal yung kanilang kayamanan, well documented. Kaya hindi po siya nakulong sa tinatawag na hidden wealth. Kasi paano ka makukulong? Yung trial of the century, mga kababayan, dokumentado lahat ang kayamanan nila. Kaya nga lahat ng kayamanan nila na question po sa husgado, na-dismiss yung kaso. That includes the Marcos Gold. Kaya malabo itong mga kwento ni Digong. Ang kinikwestong mong gold, hindi man sa inyo, hindi man pag-ari ng gobyerno. Marcos Gold nga ang tawag. Ibig sabihin, pag-ari ng Marcos. Pakinggan natin itong sabi ni Atty. Karen Hudes. The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into account, and it has more gold than any about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. World Bank and the IMF are listed on a special agreement in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. And the World Bank and the IMF have a special role making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? Some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in many years. Congressmen have attempted audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. Nasa Central There's Bank. over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. You see? And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank... Narinig na ninyo? Nasa Bangko Sentral. Kaya may karapatan si PBBM na pangialaman yung gold. Kanila yan. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Atty. Karen Hudes, dati pong legal counsel ng World Bank. Ituloy natin yung interview sa kanya. World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. So do the people get the gold back? If it's their gold and it was taken by these bankers, how do we receive it? That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the problem is that this gold is cloaked in secrecy. But in the last month, Wolfgang Struck has been publishing all of the documentation. So it's there for people to see. We have the originals. And people just have to make sure that the banks do what they're required to do, which is release the world's wealth. Yung gold nasa special trust account sa Bangko Sentral in other banks in the Philippines. At yung Union Bank ng Switzerland, ipinagkatiwala lang ng Marcos. Naintindihan mo na, Digong? Yung Marcos po ang may-ari, 193,000 metric tons of gold. Pagkatapos, kikwestiyonon mo, anong karapatan ninyo mag-question sa kayamanan ng Marcos? Pag-ari nila, kikwestiyonin mo, ano yung party mo sa kayamanan? Tama? Kasosyo ka ba? Kaparty ka ba ng Marcos Gold? Di ba hindi? So kung sino yung may-ari, siya yung may karapatan na mag-dispose kung kailan niya gusto. Kasi siya yung may-ari. Ang ibig mong sabihin, ipaalam sa publiko at ipaalam sa'yo. Anong karapatan ng tulad po ninyo na kailangan ipaalam sa'yo? Pag-ari ng Marcos, ipaalam sa'yo. Tapos may transparency kapag nalalaman. Hindi man pag-ari ng gobyerno.
Pag-ari ng Marcos? Paano mag-transparency, mag-demand ka ng transparency? Kung gusto niyang itago, kasi ang gold dapat tinatago talaga. Pag hindi yan itinago, nanakawin yan ng iba. Magkaka-interest yung iba. Kaya cloak in secrecy. Kasi talaga ang kayamanan na tulad ng ganyan, hindi mo man pwedeng i-display ng i-display. Lagay mo dyan sa kalsada. Kaya nga yung Marcos po, ayaw tantanan ng mga kalaban kasi sa totoo lang, ang target nila is the Marcos Gold. Ngayon, nakabalik po si PBBM, yung Marcos sa poder. Kaya kayo natatakot na baka yung Marcos hindi na matalo sa eleksyon. Malamang ganun nga, yung kinatatakot ninyo, yun ang mangyari. Kasi ang susunod na Pangulo, si Martin, Ferdinand pa rin. Si Sara, wala nang pag-asa po ito kasi sabi nga ni political analyst Ronald Llamas, ang mga Duterte niya, damaged goods na. Kung bakit na damage, wala mang kinalaman yung Marcos. Kung bakit na-destroy sila. Self-destruction ang ginagawa po nila. At tuloy-tuloy ang kanilang pag-self-destruct dahil sa kanilang walang tigil na paninira sa mga Marcoses. Habang yung ating Pangulo, tuloy-tuloy lang po yung trabaho ng ating Pangulo. Ngayon ang ating Pangulo po, Philippines has always chosen a path of peace. Yan po yung kanyang sinabi sa 80th anniversary commemoration ng Liberation of Manila. Yan po yung ating Pangulo. Ito yung pagpunta niya doon sa Negros. Sabi dito, the President sees the need to form a national task force composed of vital government agencies along with local government units to formulate a long-term redevelopment plan for communities affected by the eruption of Canlaon Volcano. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng ating Pangulo. Yan po, umabot sa 200 milyong pesos na tulong pinansyal ang naipamahagi ng pamahalaan sa Region 6 at 7 sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektado ng Canlaong eruption sa La Carlota, Negros Occidental. Kasunod ng distribution ng suporta ng pamahalaan, iniutos ni PBBM sa isang situation na briefing ang pagbuo ng task force na tututok sa pangmatagalang disaster response and preparedness programs para sa mga volcanic-related calamities. Direktiba rin ni Pangulo na suriin ang permanent evacuation para sa mga komunidad bilang paghanda sa posibleng panganib na dala ng pag-alboroto ng Canlaon. Grabe po ang pag-asikaso ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Walang EJK po, kill. Walang pagmumura. Yan o. Kaya inggit na inggit po si Digong. Naungosan kasi yung kanyang performance, yung achievement niya. In just 3 years, kaya walang tigil sila sa paninira. Pero yung ating mga mamamayang Filipino, matatalino na po, hindi na nila mauto. Hindi na pabobodol sa kanila, mga kababayan. Kaya, ayon, konti na lang yung nahakot nila. Yung crowd po, pinipiki nila. Ayan po, Duterte pa rin sa Cebu. Yung mga propaganda ni Jason Sao. Duterte pa rin daw sa Cebu. Recycled po yung crowd. O, tingnan natin ito, kung paano nila ni-recycle. Yan pinakikita nilang crowd. Sabi ni Mark Ian, fact check. 2024 Planet Shakers Concert anya yan. Yan sabi niya, Mark Ian. Oh my God, OMG, nag-recycle na naman ang video. Like seriously, Jason Sa and his elks are on it again. Ginamit na naman nila yung same old video para palabasing pro-Duterte rally nila yon sa Cebu. Bakit wala bang maipakitang aktual na footage? And the funniest part, that video is the exact same one Harry Roque used in 2024, claiming it was a prayer rally for Duterte. Hello, we fact-check that already. Nabuking siya at binura niya. Now, they are using it again. Gos, walang bago. Tapos, yung iba naman may claim pa na Duterte rally 2016 pa daw yung inilabas ngayon. Excuse me, but no. That was actually a concert of the Planet Shakers, an international religious band. Like, guys, at least try harder. Is stealing crowd footage from a concert. How embarrassing. This is beyond desperation. It's downright cheap. If they were still as powerful as they claim, why use wrong footage? Show sana nila ang real crowd. Hindi naman nakakahiya ang totoong crowd nila. Mga 2,000, 3,000, 5,000, 10,000? Or sa claim nila, 40,000 attendance? Walang masama basta yung totoo ang ipakita, hindi yung gagamit ng ibang footages para lang linlangin ang taong bayan. Filipinos, let's not be fooled by these recycled lies. Ha? Walang problema kung nasa ibang kampo, karapatan yan, pero wag magpaloko kasi expert sila dyan.
So napansin din po nila yung napansin ko. Yung mga footages na ginagamit ng mga vloggers nila, recycled, pati yung SMNI, alatang-alata po, recycled. Kasi nga po, yung mga bumoto kay, yung crowd nila, 2016, mga Marcos supporters yun. Umiwalay na po yung mga Marcos supporters, nag-withdraw na ng support. Kaya wala na pong botong 32 million si Sara Duterte na pinagmamalaki nila. Nag-withdraw na po ang mga Marcos supporters. Kasama na po tayo sa nag-withdraw. So hindi na tayo kasali doon sa 32 million. Huwag kami. Yan po. BBM rally, Sara absent. Yan pa ang crowd ni BBM. Ito yung crowd ni Leni noong kampanya 2022. O ito na ngayon, nang umiwalay si Sara, ito lang ang crowd nila. O. Tapos sasabihin ninyo, 20,000 o 40,000. Huwag kami, hindi ninyo kami mauuto. Ang dali-daling i-fact check. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.